ngayon, siguro, simulan natin yung mga question dito na itong mga katanungan dito, hiningi namin to sa mga distributor abroad, online and offline para masagot talaga nila. Yeah. So, okay ba yun? Ang magsasagot ng mga question nyo, top 3 at top 5 ng AIM Global. Grabe, no? Swerte nyo, di ba? 1, 3, 5. Fibonacci tayo. 1, 3, 5. I'm the new one, and he's the next one, the future one. Alright. Hindi aalis yan. Iikot lang yan. Grabe, no? I think unahin ko si ikaw naman, unahin ko. Kasi kanina mo siya. Okay. So, question number 1. Ito maganda to. Maganda to. Number 1, after joining, ano ang unang dapat gawin ng isang distributor? Basic lang yan. Attend muna ng orientation. Bawal mag-invite hanggat hindi dumadaan ng orientation. Ganun lang. Anong klaseng orientation? NDO, New Distributors Orientation. Ay, yung basic. Pero doon, ano pang mga basic? Wala, ganun lang. Hindi masyado namin pinopollute yung utak ng mga distributors. Basta dapat ang tumanim sa kanya, attend ka lang ng NDO. Hindi Upon masyadong joining, yan. hindi masyadong overload. Hindi. Ganun. Ganun lang. So NDO basic lang. na basic, parang nagpapakain ng baby. So kung pwede gatas lang muna. Okay. So palakpakan naman doon. Parang wala kayong kagana-ganang audience, no? Guys, okay lang ba pag sumagot may palakpak, no? Parang talaga ninanamnam nila yung mga sagot, no? Okay, wow. Ito naman sa'yo. Okay. Kay Andy Yakat. Okay. Ito maganda, bagay na bagay sa'yo. Okay. Paano mo ginawa as a OFW ang M Global? Di ba mahirap? Magandang tanong yung tanong mo na yan. Sa mahirap. Kasi pag OFW ka, ang mindset mo, para kumita, kailangan nasa ibang bansa. So mahirap pagka may pumasok na opportunity na gaya nito, paninibago ka talaga. Mahirap sa una. Lahat ng bagay para sa akin, kapag ka bago, mahirap. Pero kapag ka nasubukan mo na, at nakasanayan mo na, at nag-i-enjoy ka na, hahanap at hahanapin mo. Parang girlfriend. So may addiction. Ang maganda dito, sa girlfriend, pag may addiction ka, naubos pera mo. Eto, pag na-addict ka dito, dadami pera mo. Ganun ba yan? Ang galing nilo. Ang galing, no? Tama, no? So, para lang siya nag-girlfriend ka. Pag nag-girlfriend ka, na-addict ka, una, sinisini muna, hanggang may motel-motel na, di ba? Ang malala doon, yung ang anak na. Gastos yun. Ito, iba. Habang na-addict ka, dumadami pera. Okay, no? So, wala bang palakpak dyan? Okay, number 2. Okay? Meron ba kayong sinusunod na formula para makuha ang success sa inyo? Sa group namin, meron. Di ba marami kayong naririnig sa network marketing, walang formula. Madalas yung maririnig sa Wala daw sikreto, sabi. Sabi nila, walang sikreto. Actually, meron. Meron, di ba? Kasi sa tinagal-tagal ko sa network marketing, 15 years na ako, nakita ko yung pinaka-sikreto. Gusto niyo malaman? Yes! Yung formula, dapat meron kang napaka-simpleng sistema na duplicable. Saka dapat workable. Tapos effective. Pag sinabing effective, kailangan nagpo-produce siya ng results. Okay. So, isang simpleng sistema na gagawin ng mga downlines mo paulit-ulit on a daily basis. Ganon. Plus, leadership. So, yun, sigurado. System plus leadership equals sigurado success. So, mabibigyan mo ba kami na parang sample ng system na sinasabi mo? Kagaya ng system sa aming system. Upon joining, kaya nung kanina, di ba? Upon joining, attend muna ng NDO. Okay. Pag naturuan na ng NDO, pwede na siya mag-invite. Ngayong year na to, or mga 2 years ago, pwede sila mag-invite through VCD. Bawal mag-talk sa grupo namin. Bawal muna sa una. Bawal. Ang pwede lang mag-talk yung speaker ng VCD. Tapos ngayon, nagdagdag kami through Facebook. Pwede kami mag-recruit. Paano pala yung sa Facebook? Kasi online tayo. Paano yun?
masyadong mahaba yun, pinapaliwanag. Every Monday, 8 p.m., meron kaming online marketing training sa McDonald's El Pueblo. Yun yung how to invite. Parang ganun. Yun, tinuturo yung step by step paano mag-invite. Oo. Basta yung proseso, then paano mag-keep ng group. So, meron silang every Monday. So, sa McDonald's El Pueblo, sa Ortigas, ano. So, guys, kung kayo manonood manonood dito, so pwede kayong every Monday, di ba? Every So, Monday. walang patid yun, dire-diretso. Tuloy-tuloy yun. Oh. Walang Pero natanda ko, system plus leadership, leadership equals equals success. Kaya lang yung system, VCD, after VCD, attend NDO. Tapos, bukod doon, meron pa kami dinagdag na centering. Daily centering. Okay. So, paano pag, let's say, nasa abroad? So, paano yung centering? Wala. Sa Communication through chat, sa Facebook, Facebook na. lang. Sa Facebook, gagawa sila ng mga chat room. Pero meron ba kayong ready na parang, especially sa mga nasa abroad, na, ito, panoorin mo to, ito, panoorin mo to. May ganun na lang ba kayong ginagawa ngayon? Meron yung iba. Meron na. May ginagawang ganun. Okay. So, sa'yo, Idol, sa mga bago. Sa mga bago, gaya ng nabanggit ni Upbert, na system na binabanggit niya kanina kapag ka nag-start ka, na ginagawa na rin ng grupo namin, hindi lang ng grupo namin, nakikita ko rin sa ibang group. Kasi nga, yung system na binabanggit natin na to, ito yung system na effective na may nangyayari ba. So, the mere fact na lumaki yung grupo, ng, especially pag kala Upbert, yung Ultimate Eagle, talagang sumabog, todo sabog yan. Pag yung system naman sa amin na Hawks International, sumabog din. Ibig sabihin, yung system na to talaga effective. So, malalaman niyo yan sa mga tinuturo, especially sa mga group bonding. Para sa akin, diyan sumabog ng todo ang grupo na natutunan namin sa kila Upbert de la Viña, yung group bonding na ginagawa namin ng monthly. BMS, ano? O BMS. Isa yun sa system. Yes, that's a system also. na tinuturo. Ang group Kasama bonding. training. So, kailangan natin yan. Dahil gaya ng new distributor orientation na kapag uma-attend tayo, di ba? Pag umattend ka, parang kargado ka na naman, na-recharge ka na naman. Tama? Tama. Time is 3 siguro o time is 4 naman kapag sa group bonding ka umattend. So, mas high voltage to. Mas matindi doon. Kaya dapat kapag ikaw ay naging member, wag mo palalampasin Oo. na maka-attend ka. Oo. At hindi minsan. Dapat, Regular. kung pwede, monthly. Monthly. Kasi, I Dapat heard na monthly to. Monthly. Oo. Kasi iba humihinto. Alam mo, naka-attend na. Nakaisa, dalawa. Ayaw na, nagsawa na. Kasi isa lang sinasabi ko lagi Ano? huwag kang magsasawa. Dahil? Wala kang karapatang magsawa. Bakit? Ang mga taong nagtutuloy-tuloy, ang mga taong successful, eto yung hindi mo hinto. Tama. Yun lang ang sikreto rito. Tuloy-tuloy ka lang, huwag kang ihinto. Dahil sabi ko nga lagi, kung meron mang dapat magreklamo na dapat huminto, kami yun. Bakit? Dahil kami ang nagsimula. Di ba ikaw ngayon kapag nagsisimula, umaatin ng training, nagkasawa ka na, dapat lalo kami magsawa. Pero nakita mo ba kami nagsawa? Sawang-sawa na nga kami actually, pero hindi kami nagsasawa talaga Bakit? That's a part of the business. Kailangan ikaw mismo na leader tuloy-tuloy sa ginagawa ng sistema na sinasabi mo. Ako, lang yan Simple lang sa akin. Di ba? Siguro may karapatan magsawa, yung maraming pera. Yung wala pa, wag muna, di ba? Pero Ups, ang napansin ko, dapat nga tayo na natutulog Pero ito, nagkatrabaho pa rin tayo Ay, ako. Mas Tama. marami kayong tulog sa akin. Yun nga ikaw lang ang pantulog. Kayo, ikaw nakaisa kahapon. Ikaw pangalawa mo. Pangatlo ko to Ayos. Yaman ako ng todo. Apps, may dadagdag ako doon Sige, sige. yung mga nagsasawa, di ba? Yung mga nag-attend ng BMS, nag-BMS na ako, ba't mag-a-attend pa? Actually, as upline, kailangan kasi yung support mo. Kailangan nandun ka, kasi ang dapat mag-BMS, yung mga ilalim mo. Saka kailangan nandun ka palagi. Oo. Nakikita ka ng mga downlines mo. Saka Kada event. Iyan yung ginawa ko noong una Kasi sabi ko, darating ang time, ako mag-create ng sarili kong ganon. Sabi ko, paano kung hindi ko to na-obserbahan, hindi ko to alam lahat? Pag nagtayo na ako ng sarili kong training, paano na? So, yung pag-attend na paulit, piniprepare mo ang sarili mo para sa sarili mo ng event. Tama ba? So, hindi na para sa iyo, para doon sa mas bigger picture na. Tama ba? Sabi nga ni Donald Trump, think big. Correct. So, yun. So, tuloy natin yung question sa'yo kasi sa kanya nakadalawa na, ikaw nakaisa pa lang. So, dapat, di ba, nasa pairing business tayo? So, one left, one right. So, pantay para may bonus. Ganun talaga. Okay.
Di ba mahirap turuan or i-guide ang mga members sa ibang bansa? Ay, magandang tanong yan. Kasi, Puro magandang tanong, no? magandang tanong. Oo. Magandang tanong kasi para sa akin lahat maganda eh. Tama. Ang iba kasi... Si Merl, maganda? ang ganda ni Merl. Grabe. So, sa ibang bansa, medyo mahirap noon. Mahirap talaga. Mahirap no kasi yun, walang technology, walang system, walang online. Lahat ng bagay dumadali kapag alam mo na yung gagawin mo. So since nga may online na tayo, wala Sistema pa. may sistema pa. So para sa akin wala nang malayo malapit. And baka iba tinatanong sa pinag-uusapan nating sistema kanina, dapat lagi ka nandun, tama? Oo. Eh what if nga kung malayo ka? So pwede siguro i-share no yung nangyayari sa akin. Most of the time nasa ako, Australia. Kasi required ako doon, residente ako ng Australia. Paano kung namin, Sabi no, Australian ka na, no? Mukha na akong Indian. pero kasi ano, puro may Indian yung team ka pa kapitbahay rin, ko. no? Pero ito maganda. Ano yung ginagawa ko? Because of online, uso na ngayon, pwede ka na mag-Skype. Tama? So, ibig sabihin, wala nang malayo. Kahit malayo ka, parang malapit pa rin. Kasi ang ginagawa namin, mga trainings, so kahit wala ako, pag ako nag-online at nag-Skype ako, naka-projector, parang nandun na rin ako sa venue. Yes. Alam mo yon, iba as upline, iba yung nandun ka. Alam nila na nanonood ka, alam nila na alam mo yung ginagawa nila. Napaka-importante nun na support sa mga leaders sa ilalim. Tama. May natutunan ako habang nagsasalita ka na, itong mamang to, kumikita malaki, bumababad sa internet. May mga nakakita kasi akong mga leaders na nag-a-approach sa akin, nagkapaturo sa akin, kumikita ng mga 30,000, 80,000, 100,000. Pero mayroon ako isang leader na parang may bagong sakyan, pero hindi ko siya nakakita na nagbababad sa internet. Samantalang kinikita siguro ito mga 100,000. Pero ikaw, nagbababad ka talaga sa internet, ano? O kasi ang market natin is unlimited eh. Oo. Since ang kinakapture natin global, may iwan ka. Kasi kung kayo naglalakad, tumatakbo kami, hindi mo kami abutan. Ay, lumilipad ka eh. Eh, lumilipad ako. Paano pa ako abutan? Ano point ko doon? Kung kami nga nag-o-online lagi, time to time, what more ikaw na wala pang resulta? Oo, tama, di ba? Tama? Kung gusto mo kumita na malaki, na gaya na kinikita namin, dapat talaga gayahin mo yung ginagawa namin. Tama. Kung kami nga hindi humihinto, anong dahilan mo? Anong karapatan mo huminto? Tama? Sabi mo sa katabi mo, anong karapatan huminto? Sabay, natutulog na eh. Anyway, yun. So, okay, number 3. Tanong natin kay RTD. Paano mo na-keep ang group? Ayun, leadership. Personal to Paano mo na-keep yung group mo? Papasok na yung leadership doon. Sabi ni Napoleon Hill, siya yung author ng Think and Grow Rich. Sabi niya, kung gusto mong yumaman, kung gusto mong maging successful, kailangan nagpapa-meeting ka ng twice a week. Meeting. Twice a week. Twice a week. Minimum of twice a week. Pag less than a week, kunyari, once a week lang, medyo malabo yun. Kasi along the way, marami mga situation So, minsan may mga miscommunication. So, kailangan talagang may meeting. Kailangan may meeting. So, requirements to. Requirements yun. So, guys, sa mga bago dyan, kahit nasa abroad kayo, ito yun. Kung example, meron kayong grupo ng 3, 5, so kailangan talaga nagpapa-meeting. Correct? Especially sa mga offline, na nagsisimula pa lang, kailangan magpapa-meeting. Kung hindi nagpapa-meeting, kung si upline nyo hindi nagpapa-meeting, dapat ang gagawin. Kung si upline hindi nagko-call ng meeting. Initiative? Initiative. Siya mismo Oo. magpapa-meeting. Siya mismo. Saka hindi habang buhay, nakarely siya sa upline niya. Kailangan tumayo siya as leader na dapat siya rin nagpapatawag ng meeting sa ilalim niya. Okay, pag nagmi-meeting ka, ano bang setup? Dapat ba to sa hotel? Saan ba? Sa McDonald's, Starbucks, bahay? Especially nagsisimula, so Okay. may Sa mga low budget pa pa sa tong mga to. nagsisimula, Mhm. nag-start kami sa Aim Global, after ng OPPs, sa chairs lang, upuan. Bilog-bilog lang kami, ganon. Oo. Minsan magkapatawag ako, 5 yung downlines ko, minsan darating isa, meeting kami. Meeting lang. Tuloy. So anong pinag-uusapan sa meeting? Usually, mga goal setting lang. Bawal yung mga negative na pinag-uusapan. Anong goals mo ngayon? Usually, mga Brainstorming, short-term. ganun. Short-term lang. Short term. Usually, mga weekly goals. Ganun. Like yung mga cellphone lang muna, Ayun, mga ganun. mga Yung kanina, gadget, mga gadget, mga ganun. tapos damit. Oh. So sa mga bago, yun ang pinag-uusapan Bukod muna. sa goals,
ano yung mga gagawin mo para makuha yun. Ganun. Ayun. So, Tapos next meeting, gano'n naman, ano nangyari sa goal mo? parang monitoring. Monitoring. Kumusta ang goal? Na-hit mo ba o hindi? Ganun. Galing. So, how about online? Paano? May meeting ba? Experience ko kasi, pag nasa Australia ako, nagkapa-meeting pa din ako. Sa group chat. Usually ginagawa ko yung group chat. Group chat. Group chat. Kasi pag group chat, di ba, alam naman natin, lahat tayo may mga group chat. Pwede mo nang ma-meeting lahat ng distributor mo doon. Mamili ka sa selected leaders mo. So, pwede ka na magpasok ng topic na ano yung agenda, ano yung pag-uusapan, ano yung meeting. So, Alright. at least, kahit hindi kayo nakikita-kita, real time, napag-uusapan mo ano yung goal. Yung nakwento mo kanina, yung meron tayong hot banding sa Taiwan. Yes. So, lumilevel up na ang mga lolo nyo. Mayroon na kaming parang BMS to sa Taiwan. Yes, magkakaroon tayo Sa sa January 4. January 4. Grabe, Yes. palakpak naman dyan. Meron tayo. Taiwan na. So, So, may mga, ano ba to? May mga singkit na ba dito? So far, darating tayo doon. Oo. So sabi ko nga, kung hindi ka marunong mag-Chinese, humanap ka ng magaling mag-Chinese. Oo. So isa lang yung factor na nakita ko eh. Sa success talaga, wala ka talagang dahilan eh. Pag mas marami kang dahilan para mag-fail, doon ka talaga papunta eh. Oo. So kung hindi ka marunong mag-Chinese, humanap ka ng magaling mag-Chinese. Chinese. So ngayon, ang goal namin, tinatarget namin sa Taiwan, may mga leader nga ako nakauwi dyan. Ngayon, nasa labas sila ngayon. Oo. Mahanap kami ng distributor na time will come, sila na magkakandak ng training sa Taiwan and Chinese, purely Chinese. Okay, balikan ko yun. Yung alam ko, bago mo na ba yung banding na yan, more on, yung meeting yun, sa chat lang yan eh. Nakwento mo sa akin. Yes, correct. Sa chat lang yan, brainstorming ng grupo about Chat. sa chat. Kasi maganda rin, nagpo-post ka ng activities mo eh. Especially yung group na yung ginagawa naming banding, hindi ba lang namin pangalan, yung hot banding namin sa Laguna. But hot. Hot na Hawks Overnight Training and Banding. Yun pala. Kaya very hot talaga. Para hot talaga. Oo, so brainstorming kami. Kala ko naman kung anong hot. Kasi pag ako nagpapa-meeting, hindi ibang hot yun, apps. Yeah. Pag ako nagpapa-meeting, hindi yung idea ko lang. Oo. Hinihingi ko talaga yung idea ng mga leaders sa ilalim. Kasi para sa akin, kung ang leaders, ito yung nag-iisip din ng ikagaganda ng grupo. So kung leaders ka, dapat marunong ka din mag-accept ng suggestion ng leaders mo din sa ilalim. Yun. So nabuo namin yon. Nabuo namin yung concept na rin na yon na magkaroon ng training sa abroad. And so siguro from Taiwan, inuuna namin Asia kasi nandiyan yung malaking grupo natin Asia. Sunod na namin yung Hong Kong. Alam mo mga ganun na brainstorming na, Tapos sama mo lagi ako. sasama kita lagi. Oh, yeah. Maganda. At target nito, Australia sunod. Next, Australia na. Ay, maganda sa Australia, bago kayo dalhin doon, I'll make sure nakatayo na yung bahay ko. Yun! Grabe. Produkto po yan ng AIM Global. Yes. Grabe, no? Bahay sa Australia. Correct. Ito, meron naman siyang bahay sa taas ng mundo. Grabe, may resort na po si RDT. Palapakan natin. Kakabuang to mga kasama ko. Okay, sa'yo, may isa talagang tanong sa'yo. Ito. Hindi yun. Mas maganda to. Okay. As former OFW, nung nagsisimula po ba kayo, naisip nyo ba na darating ang time na magiging successful kayo? Nung una, kasi nung nagka-Taiwan ako, may mga nag-i-invite na rin sa akin sa ganitong negosyo. Pero sarado kasi utak ko. Sarado talaga. When you say close, ano yung sabihin? Sarado Pag ka pa? sarado, ang tinitingnan ko lang kung ano yung profession ko, alam ko doon lang ako mag-succeed. Hindi ako open sa ibang opportunity. At pag sinabi mong network marketing, talagang wala talaga. Walang chance. Papasok pa lang, binabarang ko na. So, ganun ako. Kaya ang tagal ko din bago na open. Napaka-negative ko. Totoo pala yun, pag napaka-negative doon ng tao, pag na-open mo, pag nag-positive mo, napaka-positive Ay, man. ala ng ano yun. Kaya pag kayo, yung mga kinakausap nyo, mga negative, matuwa ka. Matuwa ka. Oo, kasi pag yan ang na-positive mo, Yari. nako, hindi mo na kayang pigilin yan. So, ganun nangyari sa akin. Nung na-positive naman ako, hindi mo na ako maawa Oo talaga. nga, power plant ka nga eh. Grabe, ala na talaga eh. Tama eh. Hindi talaga. Ako, experience ko sa'yo. Talagang grabe ko. Ano ba totoo? Parang hindi na totoo eh. Totoo yan. Kaya alam mo, naluto ako eh. Kakatay ng trainings. Isa na lang yung pumasok sa isip ko nun eh. Kung gusto mo raw mag-succeed, dapat puro positive ka lagi. Lahat na nangyayari sa buhay mo, consider mo lahat positive. At tingnan mo yung positive side. Kung kahit gaano kapangit yan, may positive side yan. So doon lang lagi tinitingnan ko yung positive. Oo. Nung nakikita ko sarili ko sa salamin, positive ako. Positive! Bakit ako? Ang gwapo-gwapo mo. Totoo. Positive ka lang talaga dapat. Tama eh. Ups, ang gwapo-gwapo mo talaga. Huwag na, baka develop tayo eh. Asawa ka na eh. Anyway,
Pinoy, ito, pang-apat. Ano ang top 5 essential na madalas kong narinig na dapat gawin ng isang networker para maging successful sa ganitong business? Okay, top 5 essentials. Top 5 essentials. Narinig nyo na yan? Oh, lagi namin narinig yan, kaya Top may five. nagtanong dito eh. Okay, top 5. Number 1, para maging successful na networker. Number 1, you have to make no excuses. No excuses. Kunyari, nagpa-meeting. Apply, hindi ako makakarating, walang pamasahe. Mhm. Bawal yon, gumawa ka ng paraan. Kasi the So, moment... totally, bawal yun. bawal. The moment gumawa ka ng paraan, part na siya ng training. Yeah. Kasi namasdan ko sa Pinoy, imbis gumawa ng solusyon, emosyon. Yun, ganun. Yung parang, imbis ang laro ka agad, okay, pak, solusyon. Minsan, dito muna, yes, nakarelate. Nakarelate nyo? So, yun. So, actually, no drama talaga. Totally Oo. cut. Cut. Kasi yung pangalawa, tama yun. Yung pangalawa sa top 5 essentials, Oo. you need to control your emotions. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpa-apekto sa emotion ng ibang tao. Or sa sitwasyon mo. O, sitwasyon, kunyari, nananahimik ka sa isang tabi, bigla kang binulabog ng isang tao. Oo. Kunyari, inasar ka, nag-react ka. Sino may problema? Yung isang tao or ikaw na nananahimik? Sino may problema doon? Sino, sa tingin nyo? Ikaw, nananahimik ka sa isang tabi. Bigla kang nilapitan. Sino may problema sa emotion? Siyempre, normalist siya. Yung lumapit. Oo. Ngayon, pag nag-react ka, nagalit ka, malinaw na yung emotion ng isang tao Na-transfer. na yung na-transfer sa'yo, tinapunan ka ng tawag doon, emotional garbage. Emotional garbage. Sabi mo So, sa katabi mo? Sa Tagalog, tawag doon? Basura. Basta basura. Emotional. Pag tinanggap mo siya, basurahan ka. Ganun. Mabahong emotion. Parang Yan, nila- ganun. Maduming emosyon. Madumi, madilim na emosyon. Ganun. Tapos pangatlo, number meron 1, pa to. ano yan? No excuses. Okay. Pangatlo, pangalawa, control your emotions. Pangatlo, be on time every time. Be on time every time. Bakit? Yung Kailangan time conscious yan. ba to? Time conscious? Parang time consciousness, parang ganun. Nyari, nagpatawag ka ng meeting. Ang meeting nyo, 8 o'clock ng gabi. Dumating ka ng 9 o'clock. Ilang oras ang late? 1 hour. The next time na nagpatawag ka ng meeting, darating kayo yung mga downloads mo on time? Hindi na. Temo ilan ang nasayang na oras? 1 oras. Oras ba pera? Yeah. Energy. Ang dami mong sinayang na pera. Mm. Okay? Yung pang-apat naman, Hindi, balik tayo dun sa time. Kasi gusto ko yun eh. time. So, pag delay ka ba lagi sa time, may ano ba to sa ano mo? May konektado ba to sa goal mo? Konektado yan. Di ba sabi mga apps, for every 1 hour na late ka, Oo, yun. ilang years yung delayed? 10 years. 10 years. 10 years delay doon sa goal mo. Sa goal mo, grabe. So, So, dito laging late. Let's say ikaw yung naging attitude mo na lagi kang late na 1 hour. Parang, Andy! Okay, alas 7 nandiyan ako. Alas 7. Tapos alas 8 na, wala pa. So, sa akin, parang hindi na ako guilty o parang wala na ako doon. Kung malate man ako, hindi. Wala na akong pakaram sa situation niya, sa emosyon niya. Wala akong pakaram kung magalit siya. Basta ako, parang wala na ako naramdaman. Lagi na akong late. So, pag naging attitude mo yun yung mag-reflect ngayon yun sa goal mo na 10 years delay ka. Pero hindi yan eh. Mayroon pang delay ka magbayad ng utang. yun. Connected Kasi na yan. connected yun sa goal mo. Delay Delay na din. yun. Oo. Basta pag delay ka, sigurado ito totoo. Pag delay ka, lagi kang late din ang pagdating ng mga pangarap mo. Malinaw? So, matuwa kayo kung late kayo. Ito, napansin ko lang yan kasi nagtrabaho ako for 8 years sa isang Japanese company. Inobserbahan ko yung mga Hapon, yung mga boss kong Hapon. Laging on time yun. Precise. Sakto. Pag sinabing 7 o'clock, saktong 7 o'clock nandun sila. Ganon ka-precise. So, tiniyan ko, bakit asensado yung mga Hapon? Progressive sila, no? Against sa Pilipino, di ba? Oo. So, this time, baguhin natin Pilipinas. Oo. Gawin natin, tawag doon? Filipino time? Pinoy time. Pinoy time? Hindi, pag sinabi Pinoy time, negative na yan eh. Late yan. Anong maganda? In global time. Filipino on time. Filipino on time. Sa mga Taiwanese, na-observe mo sa kanila? Ano din yan, on time yan. On time, parang Taiwanese. Japanese. So, okay.
Kahit So- wala silang ligo, basta kailangan nandun sila sa Orsen. Talagang walang ligo yan. Nandun sila. Ayun ang problema sa Pinoy. Kailangan maligo. Forma muna, walang Ay, oo nga, no? Hindi, totoo. Ang mga Taiwanese, sa experience ko, 5 years din ako sa Taiwan, sa mga Taiwan dito, pag Oo. pumasok yung mga yan sa umaga, kung ano yung pagkagising nila, yun na sila. Karamihan, lalo pag lalaki, karamihan. Kahit babae, ganun. Natatawa ang Pinoy, natatawa sila. Pero totoo, tayo masyado tayong conscious sa itsura natin, pero hindi tayo conscious sa attitude natin. Masyado tayong conscious sa outside, pero inside, sablay. Tama hindi? Yeah, magmukha ng mabango, magmukha ng maganda o gwapo, kahit, hindi, basta lang, di ba, walang pakialam kung anong, di ba, kung yung attitude na nasa loob, kung sablay na pala. Kay malate, basta formado. Tama ba? Nice. Thank you. Galing, So, yun ang problema ng Pinoy. So, this time, kahit di tayo maligo. Aba, kanina. Nag-talk po ako kay Charles. Ako'y una magsasalita. Galing ako sa convention nyo. Hindi po ako naligo. Alam ng driver ko, alam ni Tino yan. Wala talaga ligo. Hilamos lang. O bakit? Di naman naamoy yung ano ko. Antay lang. Mayroon ka pa siya. Meron pa. Tapusin natin to. Oh. Ano yung pangatlo? Be on time. Be on time, every time. Pang-apat, improve your communications. Ibig Oh, sabihin, pag may nag-text sa yung downline, reply ASAP. Bakit? Bakit? Kunyari, tinext ka ng downline mo, upline, meron akong 7 heads dito. Saan ba nakakabili ng package? Nag-reply ka kinabukasan. Umalis na yung downline mo. Anong nasayang? Pay 7 in. heads. Oh. Pay in na, naging bato pa. Pay Sayang. na, tapos 5 ang tama. Yun. Sayang. Grabe. Pak. Hindi, ang worst scenario doon, Mm. kasi may nangyari sa grupo ko noon eh. Oo. Hindi na nga naka-reply, hindi na nga nakabili ng package, may mas mabilis. Head office eh. Pag sa head office nangyari yan, yari ka. Oo. Nadali na. May nag-support. Kaya pa sinasabi lagi, speed is the name of the... Speed is the name of the game. Yes, correct. Oh. May nag-support na iba. Wala kang magagawa. Na-support. Na-support. Kaya ako, ang ginagawa ko madalas, yung cellphone ko, lagi ko nadala. Kahit nasa CR ako, dala ko palagi cellphone ko. Dala nyo ba lagi? Kahit nasa CR, dinadala Ako ko. naman, parang hindi ko kaya hindi mag-reply. Kasi let's say, kailangan niya yan. Inutangan mo na siya ng time. Parang ganun. So ako kahit nagda-drive ako, nag-reply talaga ako. Kaya nga, mayroon akong drive mate. Diba? May nagda-drive talaga sa akin para lahat nasasagot ko. Pag hindi ako nakakasagot, isa lang yan. Wala akong signal. Kasi ayaw kong, kaya nga, sabi nga, delay pa rin yun. Papasok pa rin yun sa delay, time conscious. Delay ka pa rin. Kahit sa pag-text, delay ka, delay pangarap mo. Could you imagine, sa pag-text lang na delay, nadamay ang pangarap mo? Papayag ka ba nun? Abay, baguhin natin. Tama ba? So, 4 pa lang yun. May dadagdag ka pa. Pang-5, protect your integrity. Ang ibig sabihin nun, kapag nangako ka, nagbitaw ka ng pangako, o kunyari, upline, ikaw yung magtotalk mamaya ng OPP. Hindi ka dumating. Kasi nag-alibay ka sa downline mo. Kasi alam ko, marunong ka na, kaya hindi na ako dumating. Minotivate bawal pa. yun. Minotivate pa. Ginagawang excuse ng mga networker yun. Bawal yun. Pag nangako ka, kailangan tuparin mo. Part din ng integrity. Bawal masira pagdating sa pera. Okay, may pay-in. Online. Lalo ngayon, di ba? Online. Yeah. Daming padalang pera na temp. Nagastos. May mga nangyaring ganon. Nag-date. Yun. Ganun nangyari. Nag-date kinday. Kaya lagi kong madalas sinasabi, kapag kasablay ka sa integrity, next lifetime ka payayaman. Ayun. So, ibig sabihin, medyo dagdag nga ako ng konti doon. Ang ganda ng topic ni Albert regarding sa pera. Bawal talaga masira kahit single cent when it comes in money o pera, hindi mo pera, nagastos mo. Napaka-importante talaga. Yeah. Naalala mo yung kwento ni Ap Joseph Lim? Na pinagkatiwalaan siya nung nagtayo siya ng BCO. May worth, magkano yun? Worth na... Kay Ate Lea. Oo. Ate Lea Wong. Na that time, pwede naman niyang galawin yung pera, di ba? Or ibenta, wag nang bayaran. Pero, hindi siya nasira doon. Hindi siya nagpasira. Kaya ngayon, Kaya grabe ngayon, ang buhay grabe. niya. Oo. Napakaganda ng buhay niya. Diba? So, anyway, yun, thank you. Thank you sa 5. Pakiulit na yung 5 essential para at least... Kalimutan ko na. Number 1, control, no excuses. No Sabihin, excuses.
Tanggalin One? yung mga excusitis. Excuse. Kung may sakit kang excusitis, paggamot mo yan. Saka wala yung mayaman na puro excuse. Oh, wala. Wala yung mayaman. Oo. Wala masensa. Pangalawa, control your emotions. Yan, control emotion. Pangatlo, be on time every time. Pang-apat, Time, improve. improve your communications. Pang-lima, protect your integrity. So, kuha na? Okay, palakpak naman dyan. Wala kayo makikita nun sa Google, ha? Wala sa Google. Pag na-search ka nun, walang ganun. Wala. Naobserbahan lang namin yon for 15 years sa pag-network. Inobserbahan ko yung anong meron sa mga top network leaders. Anong meron sila. Galing. So, tuloy tayo kay Andy naman. So, number 4. Itong pang-apat mong tanong, Andy. Ano yung attitude na meron ka kung bakit ka naging successful? Maganda uling tanong yan, Proy. Galing tali. Maganda. Positive ka talaga eh. Anong attitude? Attitude. Ay, maganda yan. Positive attitude. Right attitude and good learning attitude. Halos lahat puro positive yon. So, pero doon ko na iklaro sa isa na lang. Sa good learning and listening attitude, walang ituturo sa'yo yung, especially yung nagme-mentor sa'yo o yung nagko-coach sa'yo ng mali. So, kung iniuutos sa'yo, kasi mahirap, sa una talaga mahirap na sundin mo yung isang bagay na inuutos sa'yo na hindi mo pa nagawa dati. So, doon pa rin papasok yung kailangan humble ka. Humble ka talaga. Kay professional ka, kay sobrang galing mo, top 1 ka, o ano may pinanggalingan mo. Sa negosyo natin na to, nire-respeto natin lahat yan. Pero kailangan meron kang good learning and listening attitude kung gusto mong makuha yung goal mo dito. So, bottom line, dapat meron kang right attitude dito. Kahit, di ba, example, yung, alam mo, mas matalino ka dyan sa upline mo, or mas mataas ang pinag-aralan mo, or tricycle driver yan, pero kung mas maganda ang resulta niya, dapat makinuto kang makinig sa kanya. Yun yung sinasabi ko walang shortcut Yun lang maganda rito. Napaka-fair ng company natin. Walang shortcut. Kasi kaya nag-aral ka kay hindi, dito ka magkisimula. Tama. Sa zero ka. Zero. Dapat, Kasi empty yan. iba to eh. Iba to Okay. Walang shortcut. Pwede kasi maging successful ka, let's say, bundok. Magbigay ako halimbawa. Pwede ka naman pumunta sa bundok nang mag-chopper ka, mabilis. Ayun na. Shortcut tawag doon. Tama. Pero ang tanong, pag ba nakarating ka sa bundok, nag-chopper ka, pwede mong ihiyaw na successful ka? Pwede ba yon? Hindi. Kasi para sa akin, ang successful o ang success, kailangan may dinaanan kang hirap. May napulot kang kaalaman. Yes, may sistema nga Walang shortcut. Walang shortcut. Walang shortcut. Kung Kasi nandito yung shortcut, ka, I think pag shortcut, wala kang nakuhang knowledge. totally Wala. Yun nga yung mga, ayun karamihan sa mga, kanina, meron akong nakakakwento. Parang siya, ayun niya kasi mahirapan Ang ginawa niya, sumali siya sa isang company na pera-pera laman nag-invest siya, ayun, nawala agad yung kumpanya Kasi pag Parang ang mindset chopper, mo, nabagsak. chopper agad siya nag-shortcut siya. Hindi nabagsak. Ang malupit doon, hindi nga siya nakarating, bumagsak na. Bumagsak yung chopper. Tama. So, Aray. mas mahirap lalo yon. So, kaya para sa akin, since nandito ka sa ganitong negosyo, kailangan mo talaga mag-humble down. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw yung napakagaling. Again, lagi ko sinasabi sa mga new business partners ko na nire-respeto ko kung ano yung mga narating mo, kung ano ka ngayon, nire-respeto po namin yan. Pero sa ganito po negosyo, gaya ko din dati, hirap na hirap ako nung una na gawin yung negosyo. Para kayo engineer di ba? Mahirap sa part At saka yung nag-invite sa akin, stranger Alam mo yun? Mas mahirap. Na yung pagka tinignan mo siya, mukha namang hindi mayaman, mukha namang parang iisahan ka lang. Alam mo ba yun? Naranasan niyo ba yun? And baka... Para yung mukhang yun. Para isa ka lang. And so malamang, kung ikaw yung nag-invite sa'yo dito, kakilala mo, para sa akin, swerte mo pa. Kasi kakilala mo. At kung ikaw nasa kalagayan ko noong 2006, baka lalo ka nang hindi magtiwala. Kasi totally stranger So yun. Dapat humble ka and meron kang positive attitude or good learning and listening attitude. Sa nagsisimula. Yes, sa mga nagsisimula. Lalo na yung mga successful na tao dun sa ginagalawan mong industry, doon ka talaga makikinig. Correct. So, ayos. Palakpak naman dyan. Okay. Ito, may RDD. Apply. Nagpapamiting ka ba sa group mo? Gaano kadalas? Kanina. Nasagot Yan na to no? So, twice a week. Ano na tayo? Jump na tayo din sa isa. Kailangan ba ng mentor para gawin ang networking business? Oo naman, kailangan ng mentor. Kasi siya yung magiging tawag nun, di ba sa sports, pagka, kunyari sa apps, di ba? Nasa triathlon. Triathlon. Kailangan mo ng
Ang tanong, coach. Coach. Ganon din sa network marketing, kailangan mo ng mentor. Mm. So, sa una, kailangan mo ng coach. Possible bang maging successful ka without coach? Walang nag-guide sa'yo? Walang nagme-mentor sa'yo? Possible ba to? Mukhang malabo. Malabo. Mukhang malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Oo, malabo. Kasi sa case ko, although walang direktang, nung nag-i-start ako sa network marketing, walang direktang Gag-guide. nag-guide sa akin. Pero yung mga books na nababasa ko, yun ang kinonsider ko as mentor. Yan ang nag-serve. Nag-serve as mentors. mentor. Oo. Kaya medyo nabago yung pananaw ko doon. Mm. So yun, kinonsider ko silang mentor. Tapos ngayon, si App BRC, mentor ko to. Grabe. Sabihin yung nabago. Kasi dati, ikwento ko na rin yung dati natin. Okay lang. Nung dati kami, 8 years ago ba yan? 8 years ago. Or 10 years ago. Yeah. 10 years 10 ago. years ago, siya yung pinakapasaway kong downline. Mm. Nung bumalik ako galing sa abroad, nung nag-meet kami, ang laki ng pinagbago. Nung nakita ko siya, sabi ko, grabe, join ka agad ako. Tapos, that time, nung galing ako abroad, bumalik ako sa Pinas, down yung finances ko, pati personal na buhay ko, siya rin yung nag-uplift. Grabe. Pero palakpakan natin, apply natin. Oo. Anong topic na tayo? Dami ko natutunan sa'yo nun eh. About yun sa, una ko, yung integrity. Kaya parang exchange. Dami ko natutunan sa'yo nun eh. So, sa'yo Andy, ano yung masasabi mong, yung parang gusto kong tanong din sa'yo yan eh, yung, kailangan ba ng mentor sa business? Para sa akin, hindi lang basta kailangan. Kailangan talaga. Kasi especially kapag dumarating kasi sa point na talagang lalaki yung network mo eh. Mm-hmm. Lalaki, mainam yung maliit pa lang, may nagme-mentor na sa'yo, kaysa yung malaki na at saka doon ka ng mentor mo. So para sa akin, sa mga nagkisimula, kung may nagme-mentor, may nagko-coach sa'yo, okay yan. Pasalamatan mo yan. Mas mahirap kung totally wala. Kasi kung sasabay ka ngayon, sasabayan mo kami sa pagpapalaki ng network, pag wala ka mentor, mahirapan ka talaga. Yes. Kasi at least kami, nagkakausap kami madalas. Mm-hmm. Tama? May uplines kami, like BRC, na talagang pag kami may mga bago na kailangan namin gawin, siya yung nag-a-advise sa amin. So, para sa akin, kapag yung upline mo, siya yung personal na nagme-mentor sa'yo, pasalamatan mo. So, kailangan talaga. Hindi lang basta kailangan. Kailangan. Kumbaga, pag nag-start ka kasi, para ka nasa isang kwartong madilim. And you need parang guide, o parang magbibigay ng lights, nating ilaw sa journey mo sa success. So, sabi nga namin, no mentor, no success. Tama ba yun? Yes. Okay, thank you. Palakpak naman dyan. Okay lang ba yun, no? Bawat katapos, papalakpak tayo? Para masaya naman. Tama ba? Hindi, medyo ninanamnam talaga nila eh. Kaya hindi makapalakpak. Ganun talaga, oh. Nakakatulog na nga, kananamnam. Grabe. Nakakatulog na, sabi ng iba, nam ko. Nam yung laway. Teka lang, Apps. Okay. Pag doon sa mentor, di ba? Mm-hmm. Dapat tanongin din natin si upline. Oo. Sino nagsiserve as mentor mo ngayon? Mayroon akong mentor. Mayroon akong financial mentor. May mentor sa financial ko. So that's why yung pera, yung flow maganda. Yung spiritual ko mayroon. Sa business mayroon. Sa swimming ko mayroon. Sa bike, sa pagbabike ko mayroon. Sa pagraran ko mayroon. Sa pagpili ko ng kung anong damit mayroon. Sa papatayo kong bahay mayroon. Lahat na galaw ko may mentor. Kasi naghahanap ako ng mas magaling sa akin. Pag hindi ko alam ang isang bagay, hanap akong expert dyan para magpaturo at magpa-guide para hindi ako sumablay. Alright. So, marami akong mentor. Alright. Kaya, Ibig sabihin, ganda ng buhay ni Up BRC, ano? Kaya yun yung pangarap ko, maging ganun eh. Kasi di ba, from spiritual, mental, physical, balance lahat. balance. Mental, kailangan. Emotion, kailangan. Physical, kailangan. So, kailangan mo yung apat na yon. Siyempre, hindi mo perfect yun. Pero dapat tatargetin mo yung pag-aralan yung apat na yun. Tama ba? So, yung financial, follow pag maganda na yung takbo ng apat. Tama ba? Okay. Alam pa naman si Wizard. Bye, sila mga. Okay.